Kumpirmado, Saldico haharap na at babalik na sa Pilipinas. At eto mga mamahaling jet na di umano kay Martin Romualdez at Saldico, kumpirmado. At eto mga kababayan, no, ang bagong leader ng mga makakaliwa or tinatawag na NPA ating kilalanin. Ba, grabe itong vlog natin ngayon, no? Talagang pangmalupitan. At eto na nga, no, may isang balita na itong si Saldico ay haharapin na ang nangyayaring issue dito sa kanya dito sa bansang Pilipinas. Gaano ba ito katotoo? At ayun, ang pinakamatindi yung bagong leader ng makakaliwa. Oo, na nasa gobyerno. Sino kaya ito, no? Sino kaya itong bagong Sino kaya itong bagong supremo leader ng mga makakaliwa? So ayun yung mga pag-uusapan natin ngayon, maniga. So yun nga, no, grabe po ang nangyaring usapin ho, no, sa naging Senate hearing. Talagang masasabi nyo na talagang masasabing matindi, no, matindi ang nangyaring Senate hearing. At doon nga ay nagkakaroon pa ng mga diskusyonan ng mga senador. At eto nga, bistado ang kasinungalingan ni Bricks at ng iba pang mga kontraktor na idinadawit ang ibang mga senador mapatungkol sa issue ng flood control. Pero ang pinaka talagang nalungkot ako ay yung pagbibitiw ni Martin Romualdez sa kanyang pwesto. Grabe, habang pinapanood ko, ako po ay lumuluha. Tumutulo ang aking sipunis. Dahil mala teleserye po ang pagbibitiw ni Martin Romualdez bilang speaker ng bansang Pilipinas. No, alam naman ho natin na itong si Speaker Martin Romualdez ay isa sa pinakamagaling, pinakamaayos, hindi corrupt na House Speaker sa House of Representatives sa kasaysayan ng Pilipinas. No? Kaya yung pagbibitiw niya po bilang House Speaker ay sobra po ako nalungkot. Halos hindi ako pinaligo. Pinaligo? Hindi ba pwedeng pinatulog? Hello? At ang dami rin pong nalungkot na mga Pilipino dahil alam niyo kung ba't nalungkot yung mga Pilipino? Wala na, hindi na may babalik yung pera sa kanila basta lang siya umalis. No, biri mo, bilyon-bilyon yun. No? Ilang daang bilyon po ang naisube. Sabi nila, 'di ba, ng mga diskaya nito ni Martin Romualdez, tapos bigla ka lang ang solusyon sa pagiging corrupt mo ay magbitiw sa pwesto. Aba naku. Parang hindi naman ata pwede yan. 'Di ba? Ano 'yun? Pag lahat na lang kasi isipin niya si Saldico pagbitiw sa pwesto, biglang lumayas pa ibang bansa. Si DPWH Bunuan nagbitiw, hindi naman nasampahan ng kaso. Si Martin Romualdez, masasampahan kaya ng kaso ng kanyang nasnip ng kanyang pinsan? Yan yung isa sa mga katanungan ngayon, no, ng ating mga kababayan, na makakasuhan kaya etong si Saldico at lalong-lalo na si Martin Romualdez na alam naman natin na pinsang buo ni Marcos Jr. Ewan ko na lang, kasi kung ako tatanungin, ako gusto ko talaga na makasuhan si Martin Romualdez. Kaso ang problema ho dito, kaya siyang kasuhan ng kanyang pinsan. Si pinsan pa naman, hindi kaya ang mawala si pinsan. Oo, kapag si pinsan ng utak, alam naman natin, di ba?
Si Marcos Jr., lautak. Ay, sorry. 'Di ba? Alam naman natin, ang utak lang ay si Martin Romualdez. 'Di ba? Sabi yan mismo ng ate ni Marcos Jr. na walang iba kundi si Amy Marcos. Hindi po yan mismo nanggaling sa akin kay Amy Marcos na ang nagdidesisyon, ang humahawak ho ng gobyerno, ang nagkokontrol ng gobyerno ay walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. Galing mismo yan sa bibig ng ate ni Marcos Jr. na ang presidente ng Pilipinas na bano. Ay, sorry, nadudulas lang. So, ngayon, yun talaga yung inaabangan ng taong bayan. Makakasuhan ba etong si Martin Romualdez? At yun nga, isa pa sa mga napansin ng mga kababayan natin ay etong pagiging pagtatakip nitong Senado sa mga congressman na involved dito sa flood control issue. Ang dinidikdik ko ngayon sa Senado ay yung mga kontraktor, pero yung mga tinuro ng kontraktor na mga congressman or mga politiko ay parang wala uhatang pag-asang maipatawag sa Senado. Wala huwatang balak na, alam niyo yun, imbitahin sa Senado at depensahan ng kanilang sarili sa mga isiniwalat na mga congressman, na mga kontraktor. Katulad lang ho ng mag-asawang Diskaya. So, yan ang grabe sa Pilipinas, no? Biruin mo, nagnakaw ng saging, kulong. Nagnakaw ng bigas dahil walang pangkain para sa kanyang mga anak, kulong. Pero yung mga putang inang mga congressman na bilyong-bilyon ng ninanakaw sa kaban ng bayan na pinagpaguran nating lahat yan, tawag dito, dugot pawis ang inilaan natin yan. Aba, pagala-gala pa at ang masakit pa nito, yung iba nasa Amerika na. Masakit yan. Ang malupit pa dyan, hindi nakakasuhan. So, ganyan po ka-unfair ang batas ng Pilipinas, no? Hindi ko naman po tinotolerate yung mga kababayan natin na nakulong sa maliit lang na bagay. Sabi nga nila, kahit 5 duling ang kunin mo, ano pa rin ho yan, matatawag pa rin na pagnanakaw yan. Pero kung ididikit mo ho ang iko-connect mo sa pagnanakaw ng ibang mga politiko at sa pagnanakaw ng mga normal or pangkaraniwang mga Pilipino ay sobrang unfair. Biruin mo, bilyong-bilyon na ang ninanakaw sa kaban ng bayan pero wala namang ginagawa yung gobyerno. Ganyang kalupit, 'di ba? Ang masaklap pa nga dito, pinsan pa mismo ng presidente yung tinuturong mastermind sa nangyayaring issue, bilyong-bilyong nakawan sa flood control. Yun yung masaklap dyan diba? Yun yung masaklap dyan. Biruin mo pinsan mo, hindi mo masasabi mo walang sasantuin kasi ganito, hanggang sa ngayon may binubuo na parang mag-iimbestiga. Alam nyo dun sa binubuo na paano ba tawag? Grupo? Kasama nga doon si Mayor Magalong. Alam nyo, kahit anong imbestigahon ni Mayor Magalong, kahit anong makuwang ebidensya ni Mayor Magalong, kung hindi naman din po yan i-accept at kung hindi naman din po yan na-actionan ng gobyerno, wala pa rin yan sa isay. Hindi ko po binabanatan si Mayor Magalong. Ang akin lamang sayang or parang magiging puppet lang kasi yung mangyayaring investigasyon dito sa flood control dahil una-una yung mga hindi ko naman sa nila lahat. Kay Mayor Magalong wala akong masabi diyan, talagang may tiwala ako diyan at talagang alam natin na 101% na talagang anti-corruption yan. Pero yung ibang mga kasamahan mo dito at yung gagawing suporta ng Administrasyong Marcos sa kanilang grupo, doon tayo medyo kabahan. Medyo tawag dito, medyo magdalawang isip. Kasi nga baka mangyari isa lang malaking palabas ito lahat. Ang masama diyan. At ayun na nga hindi na nga nagpapatumpik-tumpik yung mga kababayan natin ngayon at magkakaroon na nga ng tinatawag na rally sa darating na 21. Ang masaklap ho dito, halo-halo ho.
ang mga pupunta. Halo-halo ang mga pupunta at ang iba pa ho doon, katulad doon ngayon, no, ginagamit po ng mga makakaliwa or nung mga anti-Duterte itong September 21 na magaganap na rally na pinakamalaking ko siguro, matatawag na natin to na isa sa pinakamalaking rally na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Etong ginagamit po ng mga makakaliwa. Biruin mo ang usapan, ang nagnakaw po sa flood control, ay walang iba kundi si Martin Romualdez, Saldico, dahil sila lang naman ang umahawak ng budget ng Pilipinas. Ulitin ko, hindi ho yan nanggaling sa akin, nanggaling po yan kay Vice President Sara Duterte. So sinasabi lang ho natin, no? So ngayon, bakit ginagamit ng makakaliwa laban, etong rally na to, laban kay VP Sara Duterte? Kaya yung mga pupunta ho sa September 21, medyo magmatsyag po kayo. Kasi kalat po dyan yung mga makakaliwa, yung mga anti-Duterte. Biruin mo, Saldico, Martin Romualdez ang tinuturong nagnakaw di umano ng budget para sa flood control at iba pang mga budget para sa mga proyekto sa Pilipinas. Tapos ang isisigaw ninyo, tawag dito, VP Sara resign. Di ba nakakabobo lang? Saan nga nakakita ng ganun? Di ba? Saan nakakita ng ganun? So yun nga ang masakit dito, ginagamit. No, syempre para na nga naman sabihin na malakas sila. Ako naman po ay nagbibigay lamang po ako ng paalala sa mga, lalo na sa mga Gen Z natin dyan, sa mga sa mga new generation, sa mga millennials na baka mamaya syempre alam nyo, sa totoo lang ang estilo ng mga makakaliwa, magaling manghikayat yan, magaling mag sales talk, no? So baka mamaya madala kayo, at hindi naman po kami natatakot. Alam naman ho namin na solid ang supporters ng mga DDS. Kaso nga lang, yung mangyayaring event ho kasi, talagang dalawang po yan. Kung di nga dalawa, baka tatlo pa. No, meron po sa Luneta Park at meron doon sa sa Liwasang Bonifacio. Yung sa Liwasang Bonifacio po, kung di po ako nagkakamali, yan po ay yung mga solid DDS, no? Yung mga anti-corruption na mananawagan talaga ng kaayusan para sa bansang Pilipinas. So yung mga gusto po dapat doon, no? Hindi po hindi ko naman po pinagtatabuyan yung mga nasa Luneta Park. Kung gusto niyo doon, pwede naman. Kaso nga lang, medyo mag-ingat tayo kasi unang-una, 'di ba? Kung maalala nyo, may isang vlogger na si Lakas Tama ang nagbunyag na etong mga rapper, hindi ko naman po nilalahat ng mga rapper. Etong mga rapper, nadamay pa nga doon si Tulpo Etong mga rapper ay bayaran ni Martin Romualdez. Sabi doon sa video na 'yon. So, kung iisipin nyo, yung ibang rapper na sumusuporta sa darating na September 21, hawak ni Boss Toyo. Kasi nga, nabanggit kasi doon si Boss Toyo sa sinasabing binabayaran daw, di umano, ni Martin Romualdez. So, si Boss Toyo ang parang nagiging, paano ba sabihin yun? Parang siya yung nagiging tigahikayat ng mga rapper, ibang mga rapper na para sumuporta sa Administrasyong Marcos at binabayaran sila. At meron pa nga daw mga flip-top rapper. So doon naman, medyo naman tayo doon, wala naman tayong masyadong issue doon sa mga flip-top rapper. Kung binabayaran sila, at diba, kung baka syempre kailangan din nila ng extra income. Ang masama ho dito, sinususupport, diba nag-post si Boss Toyo na susuportahan niya yung rally na magaganap sa Luneta Park. So ngayon, kung susuportahan niya yun, yung mangyayaring rally kasi sa 21 is para yun sa panawagan na i-stop na ang korupsyon at bumaba na or mag-resign na etong si Marcos Jr. at iba pang mga politiko
na halatado naman na talagang magnanakaw sa kaban ng bayan. So kung pupunta doon yung mga rapper na binabayaran di umano ni Martin Romualdez, parang parang ang weird. Parang ang weird lang na pupunta kayo para panawagin si Marcos, binabayaran kayo ni Martin Romualdez. Pero so parang ang weird naman, 'di ba? So yun lang sinasabi ko lang sa inyo, mag-ingat-ingat lang ho tayo masyado tayong maging tinatawag na matining or mapagmatsyag sa mga galaw ng mga kasamahan natin. Kasi nga may mga makakaliwa at may mga makakaliwa na ang panawagan nila ay BP Sara. Na-imbis na Marcos Jr. resign. Kasi nga alam nyo sa totoo lang, kaya hindi nila masigaw-sigaw yung Marcos Jr. resign. Kasi kapag sa oras na ma-impeach si Marcos, si Vice President Sara Duterte na ang magiging presidente ng Pilipinas. So kaya hindi nila ginagawa kasi nga alam na nila ang mangyayari sa kanila at alam naman din natin kung ano yung nangyari sa kanila noon. Ngayon sa totoosin nga lang ay ubos na nga yung mga makakaliwa na yan, pero ngayon halos dumadami na naman sila at yung iba nga congressman pa, yung iba nga tumakbo pang senador, yung iba nga dyan convicted na sa salang child abusing at kidnapping, pero malaya pa rin at nagiging puppet pa ng administrasyong Marcos. Oo, kaya medyo katakataka lang ba't bigla silang dumadami. So eto nga, ako ay nanaginip. Ito na yung panaginip ko. Butangin na yan. Ako ay nanaginip. Ito, panaginip to. Wala tong 100% na katotohanan. Panaginip nga May isang congressman. Hindi ko papangalanan kung sinong congressman at hindi ko rin tutumbukin kung saan siya nakadistino or saan distrito siya distino, kasundalo. No? Siya ay isang lalaki. Congressman nga, lalaki syempre. Congresswoman, di ba ba yun? Tanga ka ba? No, so isang congressman. Etong congressman na pala to, sobrang makapangyarihan sa gobyerno. Sa gobyerno natin ngayon. Sobrang powerful. No? Na ultimong presidente, kayang-kaya niyang paikutin sa kanyang mga kamay. Etong congressman na to, siya pala ang panibagong supremo ng mga NPA or ng mga makakaliwa. Alam nyo, habang napapaginipan ko to, kala ko talaga totoo. No? Kaya pala magtataka tayo na bakit biglang naging solid, bakit biglang nagkaroon ng lakas etong mga makakaliwa na to diyan sa gobyerno. Yun pala, siya na pala ang bagong supremo or siya na yung bagong leader. Kasi una-una wala na si Joma Sison Diba? Kung sino pa ba yung magiging leader? Diba? So siya na pala ang panibagong leader. Kaya pala nagkaroon ng puwang at daan ng mga makakaliwa para magkaroon ng lakas sa ating gobyerno. So ibig sabihin, yung mga terorista, ano bang tawag doon? Terorista ba? Yung mga terorista, tama ba terorista? Correct nyo lang ako pag nagkamali ako dyan Pero, yung mga terorista ay nagtataka tayo bakit biglang lumakas at dumami. Yun pala, eto palang congressman na to, siya pala talagang dahilan or tinatawag na stepping stone. Wow, English! Stepping stone ng mga makakaliwa, ng mga anti-Duterte para makabalik sa gobyerno at magkaroon ulit ng lakas para sirain ang bansang Pilipinas at sila ang humawak ng bansang Pilipinas. So yan yung napanaginipan ko. Etong congressman to, medyo may kalakihan siya, may pagkatisoy, gano'n. Kapag nagsalita parang puno lagi ng saging yung bunganga, gano'n. So nakakatakot lang kasi biruin mo talagang
pinatino ni Pangulong Duterte ang mga makakaliwa dahil alam naman natin ang ginawa ni Pangulong Duterte noon na etong mga makakaliwa ay kinaibigan niya, pero sa halip na kaibiganin din siya mas kinalaban pa siya, kaya hindi niya ito pinagbigyan sa ating gobyerno na makagalaw sila doon, na magkaroon sila lang ng lakas. Pero dito nga sa pagkakataon na to na nagkaroon na ng administrasyong Marcos, lumakas na naman po ulit. So medyo may kadelikaduhan lang dahil alam naman natin na ang mga makakaliwa ay nagre-recruit dyan sa mga eskwelahan. So ingat-ingatan nyo lang mga magulang ang inyong mga anak. Baka imbis na kayo kayod kalabaw kayo, halos magsusukan na kayo ng dugo sa kakakudkod ng inidoro sa ibang bansa para lang paaralin ng inyong anak. Dito sa Pilipinas, sa magandang paaralan, magugulat na lang tayo. Isa na pala sila sa mga talagang gustong sumira ng ating bansa. So yan yung isa sa mga paalala na yan. So napahaba yung daldal ko, no? Oo, hindi na tayo So dito muna tayo. Katulad na lang nitong binitawang salita ni Vice President Sara Duterte na paulit. Ito rin, paulit-ulit na ho namin din itong sinasabi sa inyo na itong tawag dito, itong sinasabi ni BP Sara na mga magnanakaw, mga kawatan sa ating gobyerno ay hindi natin ho siya noon pinaniwalaan. So ito, panoorin po natin. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Ngayon, BP, pinalitan na si House Speaker Romualdez ni new House Speaker Faustino D. May mensahe ka ba sa kanya or advice sa kanya para hindi na mahuli itong mga nangyayari ngayon? Wala akong mensahe kay Congressman D. Meron lang akong i-share, gusto na ibahagi sa mga kababayan natin. I'm sure he is a good person. I've met him several times sa aking mga events at sa aking trabaho, si Congressman D. Si Congressman D ay congressman ng Isabela Province. Ano bang tawag dyan? Hindi ko kasi masabing warlord siya may hawak na ang probinsya ng Isabela ay si Governor, kalimut ko siyang pangalan. Albano, si Rodito. Ang may hawak ng province of Isabela is si Governor Rodito Albano. Si Rodito at si Tony Pet Albano, yung congressman ng Isabela dati, hindi ko alam kung hanggang ngayon, nasa circle yan ni Speaker Martin Romualdez. Isang grupo yan sila. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila noong hindi ko na rin maalala kung anong taon yon, pero sa kasal ng anak ng isang senador, nakasama ko sila at doon ko nalaman na matalik sila na magkaibigan. Sa kampanya, sa pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan.
grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan, at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila, at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget, because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. No. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. So hindi nga tayo talaga nagkamali, mga banateros. Hindi tayo nagkamali sa hinala natin. Na unang-una, doon tayo mapunta sa hinala rin natin na sila nga rin din talaga, kahit napalitan si Saldico, kung ang papalit ay kontrolado pa rin ni Marcos, ng mga Marcos, useless pa rin, di ba? So, ilang beses na natin sinabi yan sa vlog natin na wala talagang kwenta yan. Walang mangyayaring matino dyan. So, parang iba lang yung nag-front, pero ang kumukontrol, ang nagdidesisyon ay si Martin Romualdez at si Marcos Jr. pa rin. So, wala pa rin pagbabago. Pangalawa, eto nga, yung sa 2026 national budget. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, inubos na nila yung yung 25 national budget, 'di ba? 2025 national budget. So wala na nga, yun na nga yung pinag-aawayan, yun na nga yung kinakagalit ng mga Pilipino nga ho ngayon. So ang nangyayari pala, parang inilihis lang ang mga Pilipino, ang atensyon ng mga Pilipino sa 2025 national budget na ubos na para kainin na naman nila yung budget sa 2026. Nga yung sinasabi ko sa inyo na baka mamaya diversional tactic itong flood control issue na to, na kunwari ina-actionan na hanggang ngayon wala naman nakakasuhan, na obvious naman na si Speaker Martin Romualdez, Saldico, na ang may hawak ng sabi ni Vice President Sara Duterte, ang may hawak ng budget ng Pilipinas, at sila din ang tinuturo ng mga kontraktor, lalo na ng mag-asawang Diskaya, na malaki talaga ang kinamkam or malaki ang binulsa sa budget ng flood control. Daan-daang bilyon. 'Di ba? So, bakit hindi pa rin kayang kasuhan ng administrasyon? Kasi nga, ito ay isang palabas lamang, isang diversional tactic, na doon tayo mag-focus sa 2025 budget. Pero yung 2026 national budget ay unti-unti na nilang kinakamada sa kanilang mga bulsa. Yun yung masakit dyan. Diba? So sinabi ko na to sa ibang vlog ko na baka sabi ko so eto na nga. Mismong si Vice President Sara Duterte na mismo nagsabi. Diba? So talagang medyo nakakabahala ho. No, medyo nakakabahala, hindi medyo, talagang nakakabahala dahil may panibagong nakawan na naman na mangyayari. Focus tayo ng focus sa 2025 national budget na alam naman na natin na hindi may babalik sa atin, hindi na natin makukuha pa. Asan na ba si Saldico? Nasa US na. Si Martin Romualdez umalis na sa pagiging speaker. Ang tanong, baka sumunod na nga yun si Martin Romualdez sa Amerika. So mas lalo wala tayong habulin. At yung iba pang mga congressman na involved dito sa flood control at yung mga kontraktor, 'di ba? So wala na tayong habulin sa 2025 national budget, naubos na nila. So ngayon doon tayo nakapokus. Sa samantalang etong may bago, paalala lang po 6 trillion. 6 trillion pesos po. Trillion, hindi siya million, hindi siya billion, kundi trillion. 6 trillion pesos po ang panibagong budget to sa 2026 national budget. So, dapat nga dito tayo din nakabantay rin. Kasi baka mamaya, hindi natin alam, focus tayo sa 2025 national budget, pinaglalaban natin yung corruption, pero kinakana naman pala yung 2026 national budget. Aba nako, mahirap yan. Kagaya na lang nun itong ipapanood ko sa inyo. Eto umano'y luxury jets
at chopper ni na Martin Romualdez at ni Saldico lumutang na. O eto, panoorin mo natin. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Tangina, Speaker ano? Martin Romualdez Sarap at buhay. Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream Uy! private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Uy! Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million Tangina, no? o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet Nako! ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Misibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Misibis Aviation na Lupit! ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Ang Albay. sarap buhay. Ang sarap buhay, no? Ang sarap buhay. Biruin mo, ha? Luxury jet. Biruin mo yun. Na pagmamay-ari daw ni Martin Romualdez, no? Biruin mo mga jet na yan. Oo, tsaka chopper. Oo, pero ang pinakatanong ho dito, bakit kayo dito, kung sakali man na, dapat iniimbestigahan no din to ng BIR? Diba? Katulad ng BIR ba, custom? Hindi ako nagkakamali. Sorry hindi naman tayo attorney. Oo. Custom ba or BIR? Katulad nung sa mga diskaya, diba? Inipit, kaso wala din pala, no? Kung halimbawa man na hahawakan ng custom, or kung sino yung pwede magawa or yung BIR, tawag dito, wala din palang mangyayari. Halimbawa, kontrolado pala, malay natin. Puntik na madalas dun, diba? So bakit ito? Lantaran na, biruin mo. Magkano ba sahod ng congressman? Nasa 200 to 300k lamang. Tapos makakabili ka ng luxury jet sa chopper. OMG. Ha? OMG. Mapapa-OMG ka talaga. Baka sabihin nila, hindi, dati pa lang mayaman na kami. Di ba, bali-balita nga. So, ibig sabihin, parang totoo pala ang bali-balita na nagbayad si Saldico or nagbayad si Martin Romualdez, di umano ng 100 million dollar sa Amerika para lang para lang kunin si or para lang hindi bitawan etong si Pangulong Duterte ng ICC. Nawan ko lang kung totoo yun. Ang tanong pa dito, bakit hindi rin ito ibinabalita? Ewan ko pero parang dito lang ata sa bilyonaryo na ibalita etong luxury jet at chopper. Pero may, alam nyo, may naaamoy ako dito. Oo, may naaamoy ako dito sa nilabas na to kasi unang-una po hindi naman po sa pag-question, pero etong bilyonaryo kasi kay Martin Romualdez. At yung ibang mga mainstream media niya, mga ibang mainstream media dyan, alam naman natin na may pagkabias yan. Pero nakakapagtaka na bakit inilalabas nila etong etong balitang ito. Kasi nasanay na tayo na kapag sa administrasyon, na kapag sa mga congressman, ang issue, hindi ibinabalita. Oo. Diba? Hindi ibinabalita. Samantalang pag sa Duterte, balita agad. Mabilis pa sa alas 4. Diba? So doon tayo nagtataka na bakit lumalabas ito ngayon. At ngayon, na eto na nga, sana ay maimbestigahan na talaga ito. Diba? Maimbestigahan talaga ito kasi biruin mo, ang tanong, isa kang congressman tapos makakabili ka ng mga ganito kamamahalin na mga luxury jet.
Ito yung pinakamatindi dito kasi yung mga congressman ang nakita natin mamahaling sasakyan. Diba? Nandyan nga, lumitaw nga si Benny Abante na merong 18 million bulletproof na sasakyan. Nandyan naman, syempre, isa sa mga kilala, si Stella Kimbo na nagmamayari ng mga bags tsaka relo na umaabot ng milyones. At nandyan din po ang yung tiga Abra na congresswoman na merong relo na 19 million. Relo pa lang yun. So doon tayo nagtataka na paano nila na-achieve yun? Paano nila nakuha yung ganyan pera? Samantalang samantalang isang congressman ka lamang. Katulad lang, Stella Kimbo to tricycle, naging customized van. Di wow! Lupit, di ba? So dyan tayo ngayon, dyan tayo nagtataka. So eto nga, pasadahan na rin natin tong balita na to na hindi pala mamaya na yan. Eto, yung sinabi ni pagpapalit ng speaker para kay representative sa gitna ng korupsyon. So panoorin mo natin tong payag niya. Hindi na ikinagulat ni Congressman Toby Tiangco ang pagbitiw ni late Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Pero hindi raw dapat kay Romualdez matapos ang pagbabago sa liderato ng Kamara. Inevitable para kay Navotas City Representative Toby Tiangco ang naging pagpalit kay dating Speaker Martin Romualdez. Git niya sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, kailangang protektahan ang integridad ng Kamara sa gitna ng mga aligasyon kaugnay ng flood control scandal. Kasi ang problema is may missing link na hindi makasagot doon sa mga akusasyon, and that is Saldico, di ba? Hindi mapaliwanag ni Saldico yung mga dapat niyang ipaliwanag. At tapos, since siya yung Committee on Appropriations Chairman ni Speaker Romualdez noon, parang nagkaroon ng command responsibility si Speaker Romualdez noon. Kaya ganun yung nangyari. Kaya kinangailangan ng pagbabago para makita ng tao na seryoso kami na imbisigahan yung talagang punot dulo niyan. Pero bukod sa speakership, dapat din daw magkaroon ng pagbabago sa ilan pang leadership position sa Kamara. Kung papakita namin yung suporta kay Speaker Boji, I think that we have to give him the prerogative doon sa pagpili ng deputy speakers. It's not really the more important than the change is the prerogative we give him para naman magawa niya yung mga kailangan niyang gawin. Isa si Tiangco sa mga naging usap-usapan na posibleng pumalit kay Romualdez. Pero anya, tumanggi siya sa alok ng ilang miyembro ng Kamara. Hindi rin daw siya tatanggap ng anumang committee chairmanship. Para pakita na itong aking krusada is about corruption. It's not about me getting a reward for it. Suwestyon naman ni Tiangco sa House Infrastructure Committee, humingi ng medical certificate ni Congressman Zaldico na kasalukuyang nasa Amerika para sa medical treatment. No nga, hindi alam nyo, sa totoo lang, tama yung sinasabi ni Toby Tiangco dito na humingi tayo ng medical certificate ni Zaldico. Kasi hindi natin alam, baka mamaya nagsasakit-sakitan lang to eh. Marami na hong gumawa sa Pilipinas niyan eh. Pag nabubuko, naka-wheelchair na. Totoo na, halimbawa man kung halimbawa man na umarap si Zaldico sa issue niya ngayon, halimbawang humarap siya baka mamaya makita natin to nakasaklay, tapos naka-wheelchair, tapos may dito sa likod tuloy sa leeg. Kagaya ni Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? Yung masaklap niya. Hindi malabong mangyari yan dahil alam naman natin ng mga alam naman natin ng karakas ng mga politiko pag nabibisto na sila sa kawalangian nila. Tsaka yung sinasabi ni Toby Tiangco na tinanggihan niya, kasi sa totoo lang parang lalabas kasi niya na naninira lang. 'Di ba? Naninira ka lang kaya pala
naninira si Toby Tiangco kaya pala kasi may balak, may pangarap na maging House Speaker. Oh. So ako goods ako doon sa sa mindset ni Congressman Tiangco na hindi talaga siya ang maging House Speaker kasi nga lalabas lang na parang naninira siya. So napakaganda nun, sinabi niya na nakapokus lang siya sa corruption. Ayaw niya ng mga posisyon na yan. Oh, so sa tutusin, madali naman yung mga posisyon na yan eh. No, at kaya mo nga sinita yung ginagawa, lalong-lalo na ng speaker kasi nakikita mo at alam mong mali. Tapos papalitan mo. Ikaw yung papalit, ikaw yung nanita. So parang 'di ba, parang ang pangit nga ng parang ang weird. So eto lang panoorin natin yung video na kung saan na itong si Saldico ay haharap na sa di ko alam kung sa Senado or uuwi na ata ng Pilipinas. So ito po, natatawa ako dito sa title ng GMA. Ang title ng GMA ito, pakita ko sa inyo ha. Title ng GMA, ayaw bumaba. Oh, ito. Wait lang, nilitan natin. Ito yung title ng GMA. Tingnan nyo guys ha. Iangat ko. Ayan o. Saldi, bring him home. Bring Saldi ko home. Yung pala yung title ha. Putang ina, dati kami nananawagan niya na ibalik nyo rito si Pangulong Duterte ha. Ngayon eto ibalik nyo rin to. Pinapanawagan namin na ibalik nyo rin to sa ha. Pakibalik din to sa Pilipinas. So, na masyado na siyang miss ng taong bayan. Okay? Ito po natawa talaga ako. bring Saldi ko home. Ito po, panoorin natin. Hinamo naman ng isang kongresista ang bago nilang speaker na pauwi na sa Pilipinas. Yan. Si ako, Bicol Party List Yan ang maganda dyan. Zaldico. Yan ay para parapin siya sa mga alegasyong nagsingit ng budget para sa mga proyekto. Kung Yun. di ay itigil na niya ang investigasyon ng Kamara. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Ang ganda yan. Mula na magbukas ang 20th Congress noong July 28, hindi pa nakikita sa sesyon o sa mga pagdinig si ako, Bicol Party List Representative Elizaldico matapos magtungo sa Amerika para mag-medical leave. Siko ang dating chairperson ng House Appropriations Committee na inaakusahan ni Representative Toby Tiangco na nasa likod umano ng mahigit 13 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Kasunod ng pagbibitiw ni Representative Martin Romualdez bilang House Speaker, sa gitna ng flood control projects controversy, Siko dapat daw umuwi na at magpaliwanag. Tama lang. I think he should come home and face the allegations against him. Uy! They are too severe. Uy, si Nasnip, andito si Pamangkin. Alam nyo, ako guys, alas 5 na ako ng madaling araw palagi natutulog ng umaga. Pero ito yung high bag ko. Tingnan nyo yung high bag. Tingnan nyo yung high bag. Oy, Sandro Marcos, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan na high bag mo? Konti na lang buong mukha na yan Grabe naman high bag ni Saldi ko. Ni Sandro Marcos, ano nangyari dito sa batang to? Grabe yung pagkaka-high bag mo. Ano ba? Sobrang stress ka na ba? Ang yaman-yaman nyo na na-stress ka pa? Grabe ano sinasabi nito? Siya ano? Paliwanag. I think he should come home and face the allegations against him. I think I come home bakit nyo pinaalis? Tanongin mo sa tatay mo, hindi punggol ka. I tingin ko yung mukha mo I think, kung arapin niya rito, yung kaso niya dito. Putay niya, ba't nyo kasi pinaalis? Kayo nasa administrasyon. Sino ba presidente? Tatay mo. Bago, di ba? Eto i-correct nyo ako dyan sa comment section kung mali ako. Di ba ang mga politiko na halal or mga congressman, senador, mayor, ang pagkakaalam ko, bago pumunta yan ng ibang bansa, pinapayagan muna yan ng DILG. Pinipirmahan yan kung hindi ako nagkakamali. So, kung sakali mang totoo yun na bago umalis, pipirmahan muna or papayagan muna ng DILG,
Ba't nyo pinalis? Tapos, I think, ulol! Itong mga to, ginagawa tayong tanga eh. They are too severe and it's dragging the house under. It's dragging the house. Grabe ay bag in the ni mud. Sandro. Ano ba to? Makeup ba yan? O talagang wala siyang tulog? Concern lang naman ako. Concern lang naman. Putangin na, idol ko to. Idol ko to. Biruin mo, kauna-unahang isa sa mga Pilipino yan na nakilala sa buong mundo. Ito, na nakilala to sa buong mundo bilang isang Pilipino. Kumanta ng Pyramid. Pyramid down the mountain so long. Ano bang, tama ba? Si Charis pala yun. Sorry, magkawig eh. Hindi pala yun. Si Sandro Marcos pala to. Halaw, si Charis Mimpenko. Pero grabe ay bag ni Sandro ha. Sandro, magtutulog ka ha. Huwag kang gaya kay daddy. Walang tulog, kaya wala utak. Ay, sorry. sorry. Would that be enough for him to face the ethics committee? It might be. Yes. I mean, there's a precedent for it when Kong Arnie Teves did the same. Yeah, kung may isang bagay na makakapagbalik ng tiwala ng tao sa House of Representatives, yun ang number one, no? Hindi tayo makakaiwas ng ganyan. Kasi hanggat hindi siya pinauuwi, ang impression ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyonan siya ng House of Representatives, diba? I think the first thing to do is ask him for his medical certificate, diba? So malaman natin life-threatening ba yung kanyang medical condition. Kung hindi naman life-threatening yung kanyang medical condition, wala naman siyang dahilan para hindi umuwi. Si Ko ang nagtatag ng kumpanyang SunWest Inc. kasama ng kanyang kapatid na si Christopher Ko. 20%. Ang SunWest ay kasama sa 15 contractor na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na naka-corner sa 20% ng pondo para sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang sinabi ni Ko na nag-divest na siya ng interes. Parang alit lang ni Saldico, no? No, parang siguro parang ano lang to, mga 5 flat, gano'n, mga 4-1. No? Parang late niya yun, no? Kasi kada i-interviewin siya, uulo lang talaga. Kita yung balikat, tatatabunan ng mga mic. Sa SunWest, nang maging mambabatas Pero siya noong bilyonaryo daw talaga yan. 2019. Taong 2022 nang pamunuan niya ang makapangyarihang House Appropriations Committee, ang komite ng Kamara na pangunahing bumabalangkas sa budget. Pero nang uminit ang kontrobersiya kaugnay ng budget insertions, pagsapit ng Enero ng 2025, biglang nagmosyon si nooy House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos para ideklarang bakante ang chairmanship ng Committee on Appropriations. Ang sabi noon ni Ko, binitawan niya ang komite dahil sa mga problema sa kalusugan. Pagsapit ng Hulyo, sa kanyang State of the Nation address, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang investigasyon sa mga flood control project. At pagsapit ng Agosto, isinama ng Pangulo ang kumpanya ng pamilya Ko sa mga kontratistang may pinakamalaki at pinakamaraming flood control projects. At pagtapos ng taon, walang nakasuhan. Akala ko ganun eh. Jimmy Network! Akala ko ganun yung karugtong na sasabihin nyo eh. At pagtapos ng taon, wala namang nakasuhan. Ginagyan. Matatapos na lang doon tao, mag-32 years old na ako, wala pa rin makakasuhan ha. Baka maunahan pang madagdagan yung yung kaso ni Banat Bay. Peace Bay. Wala lang, naisip ko lang. baka una pang madagdagan yung kaso ni Banat Bay ha, bago makasuhan yung mga kontraktor tsaka mga congressman na yan. Oo, di alam nyo, para matapos tong kaguluhan to, pinakamaganda para matapos to, ang gawin nyo, kasuhan nyo si Saldico, kasuhan nyo si Martin Romualdez, ikulong nyo. Yun. Sabi ko sa inyo, nako, magdidiwang ang bansang Pilipinas at baka puriin pa ng taong bayan si Marcos. Si Marcos Jr. Sa totoo lang, yun ang gawin nyo. Talagang masasaya ng taong bayan. Dati nang iginiit ni Ko na walang basehan ang mga bintang laban sa kanya, na pawang sabi-sabi lang daw at sabi-sabi, ba't ka nagtatago ngayon sa ibang bansa?
Ulul. pamumulitika para lokohin ang publiko at ilihis ang pananagutan. Oo. Siga pa naming kunan ng panibagong pahayag si Ko at ang Ako Bicol Party List. Pero wala pa raw pahayag ang kongresista sa ngayon. Sabi ni Tiangco, kung hindi rin lang nito mapapauwi si Ko, dapat nang ihinto ng House Infrastructure Committee ang kanilang investigasyon. Tama. If you cannot summon him, then ano ibig sabihin nun? Lahat pwede imbestigahan, pero hindi pwedeng imbestigahan ng isang congressman. So sa mata ng tao, ang hirap intindihin nun. So lalong makakasama yun sa imahe ng House. Ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon, walang utos sa kanilang ihinto ang pagdinig. Pero bukas naman daw sila rito kapag nagsimula na ang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Sinubukan din namin kunan ng pahayag si bagong House Speaker Faustino D. III, pero humingi siya ng panahon para sa kanyang tugon. Siya pala yung bagong speaker. Hindi ko kilala yan. Kung sino yan si bagong speaker na yan. Good luck na lang. Naku po, yan na lang masasabi natin talaga. Good luck. Sabi ko nga sa inyo, kung ang papalit na speaker ay hawak din sa leg ni Marcos, hawak din sa leg ni Romualdez, nga. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa issue ni Saldico, no, na di umano ay pinapauwi na at haharap na nga sa kanya. Sana nga umuwi na siya, mas maganda yun. No, para sa akin umuwi na siya, pero parang sa tingin ko hindi na uuwi yan, hindi na magpapakita yan. Oo, hindi na magpapakita yan. Yan ang sa tingin ko ha. At ang dapat managot pa din dito, sa tutusin lang, si Saldico kasi ano lang yun eh. Isa lang din sa mga ano yan eh. Sa mga tinatawag na puppet. Ang pinakaulo talaga niyan, kung halimbawa man na itong si Saldico ay involved dito sa issue ng flood control, yung nasa likod talaga niyan, ang pinakaulo niyan, si Martin Romualdez, wala nang iba, tsaka si Marcos Jr. Diba? So paano yung sobrang lakas naman ni ni Saldico na, at sobrang tanga naman ni Martin Romualdez kung hindi niya alam na nagnanakaw si Saldico, siya yung speaker. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Kaya nga totoo ako naniniwala ako dun sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na pinapaikot-ikot lang tayo ngayon. Masaklap dyan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakisupport na rin po ang aking mga kasamahan na sila Master Judea, Paring RJ, Coach Oli, Boss Dada, Banat Bay, at syempre may bagong vlogger, Banateros Vlogger, My TV. Boss Dada, gagawa na daw lang channel si My. Ewan ko kung no. At syempre, maraming salamat din po sa pagsuporta nyo sa SMNI at kay Pastor Apollo Siki Buloyan. So thank you at mega love shoutout sa inyo lahat yan. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. The next performance will start momentarily.